Ako po si Karen, 24 years old nung time na 'to. Fresh graduate po ako at bagong pasok lang sa isang BPO company sa may Ortigas. Medyo payat, shoulder length ang hair. Mahilig sa oversized hoodie kahit mainit. Tahimik lang ako sa office. Tipong hindi agad sumasali sa mga tsikahan. Gusto ko lang makasabay sa team kaya maaga akong pumapasok para mag-aral ng script at mas maging familiar sa mga tools. Mga 5:30 ng madaling araw ako pumapasok. Kahit 7:00 pa ng umaga ang start ng shift namin. Gusto ko lang kasi mag-practice. Mag-review para hindi ako mapahiya. Yung station ko, malapit ito sa QA bay. May divider pero kita mo pa rin yung mga cubicle nila. Minsan, may naririnig akong nagtatype. Akala ko may QA lang na masipag at maagang pumapasok. Pero isang araw, napansin ko na sobrang bilis ng pagtatype. Tuloy-tuloy. Parang walang tigil. Parang hindi normal. Na-curious ako, kaya tumayo ako sa station ko. Gusto ko sanang batiin kasi nabibilib ako sa bilis niyang mag-type. Pero paglapit ko sa bay at nang silipin ko, wala namang tao. Walang naka-on na monitor. At walang gamit sa desk. Pero naririnig ko pa rin yung tunog. Noong una, hindi ko agad ito pinansin. Baka may ibang tao lang sa kabilang side. Pero nang paulit-ulit na itong nangyayari, nagsimula na akong magtanong-tanong. Sabi ng isang TL, wala raw QA na pumapasok na ganung kaaga. Yung pinakamaaga na daw, mga 6:45 ng umaga. Doon na ako natulala. Hindi ko gets pero sino kaya yung nagtatype? Simula noon hindi na ako pumapasok ng maaga. Nag-a-adjust na lang ako ng shift. Nagpa-adjust na lang ako ng shift. Kahit gusto ko pa sanang mag-review, hindi ko na-carry yung kababalaghan na experience ko. Tuwing naaalala ko yung tunog ng keyboard, naninindig balahibo ko. Parang may memorya yung lugar. Minsan kahit nasa shift na ako, parang may nararamdaman pa rin akong presensya mula sa QAB. Hindi ko maipaliwanag pero nagsimulang pakiramdam ko may mga mata na nakatingin sa akin. Pero wala akong nakikita. Wala ring ibang nakakapansin o nakakarinig. Ako lang. Hindi ko na ikinuwento sa iba. Baka sabihin nila ang arte-arte ko lang. Pero sa loob ko alam kong mahikakaiba. Yung tunog, yung timing, yung pakiramdam. Hindi siya normal. At alam ko sa sarili ko na hindi yun gawa-gawa lang. After ng ilang buwan nag-resign na rin ako. Hindi dahil sa multo. Pero parang may part sa akin na hindi na ako naging komportable. Yung office parang may memorya na hindi ko na kayang balikan. Baka may iba pa na may ganitong klase ng kwento. Lalong-lalo na sa BPO. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Miss Mara. And more power po sa channel niyo. Ako si Karen. At ito ang aking haunted journal.